Tapon ko na ba to? Parang pwede pa yung side table. Para sa tabletop pati sa paa, binaklas lang namin tong scraps ng paletas, linagari namin, linihan namin, at pininturahan namin. Pero yung pinaka-crucial dito yung pagdikit nung kahoy dun sa plastic na crate. Meron ako ditong 45 ml nung Bostik Rugby. 12 months ang shelf life nito, kaya okay na rin yung maliit na bote nila kapag mga minor repairs lang sa bahay tulad ng pandikit sa swelas ng sapatos. Pero ako dahil medyo malalaki yung DIY projects ko dito, mas gusto ko tong 300 ml para sure na hindi ako kakapusin. Itong Rugby original nila is premium quality, high bond strength, and all-purpose cement adhesive. Tapos, toluene-free na rin siya. So, wala na siya nung nakakahilong amoy. Super useful din itong kasamang applicator nila kasi hindi na ako naghahanap ng kung ano-anong scrap ng kahoy or walis tingting. Tapos, pwede pa siyang ikabit dun sa mismong mouth ng bote para hindi siya kung saan sa nakapatong at kung saan sa dumidikit. Itong Bostik Rugby, effective siya pandikit sa halos lahat ng materials like rubber, leather, leatherette, rubber foam, metal, canvas, and plywood. Ang hindi lang siya pwede is styrofoam or styrofoam. Para sure yung dikit, dapat mag-apply ng even pressure. Kaya pinatungan ko muna nitong mga retasong tiles namin habang inaayos ko yung paanong side table. Super effective nitong Bostik Rugby as long as tama yung gamit. So, dapat ilagay yung rugby doon sa dalawang sides na pagdidikitan. Tapos, bago nyo idikit together, make sure to wait 20 to 30 minutes. Kapag masyadong basa yung rugby or masyado siyang tuyo, hindi siya didikit ng maayos. Nadikit ko na yung paa, tapos nag-apply lang ulit ako ng even pressure. Tapos para super sure talaga yung pagkakadikit niya, pinatungan ko ulit siya ng tiles for a few more hours. Sa totoo lang, nabilib din ako sa tibay ng kapit nitong rugby. Hindi ko siya ine-expect kasi usually talaga nagkakaproblema ako sa mga pandikit pag iba-iba yung materials na pinagdidikit ko. Find purpose in everything. FYI!